Magandang gabi po, Boss J. Sa lahat na nakikinig sa Isip na Ligaw Horror. Tawagin mo na lang akong Rico. At ang ibabahagi ko ay kwento ng panahong naging grupa ako sa isang sikat na fast food chain dito sa Bulacan. Kilala po ito sa kanilang chicken inasal at syempre ang pinakasikat na only rice promo nila. I'm sure alam niyo na po kung anong fast food chain ang tinutukoy ko kahit hindi ko na po banggitin ang pangalan at kung saang branch mismo. 2009. Bagong graduate po ako ng high school. Wala pa ako masyadong alam sa buhay. Pero kailangan ko na magtrabaho kasi hindi naman sapat ang kinikita ng tatay ko bilang isang karpintero at tindera lang si nanay sa palengke. Isa lang naman po ang target ko. Makahanap ng trabaho na kayang sagutin ng pang-araw-araw namin. Kaya nang malaman kong may hiring sa bagong bukas na branch sa bayan, hindi na ako nagdalawang isip. Naaalala ko pa, Boss J, nakapila ako kasama mga kababata ko. Pawisan kami, kinakabahan, pero excited din. Wala po akong ibang dala kundi simpleng resume, ballpen at malaking tiwala sa sarili na matatanggap ko ang trabaho. Nung orientation, mabilis naman ang proseso. In-interview po kami isa-isa at pagkalipas ng 3 araw, tinawagan ako. Pasado raw po ako bilang service crew. Sobrang natuwa po ako, Boss J. First job ko po kasi yun. Naalala ko pa, sabi ni nanay. Rico, ayusin mo trabaho mo ha. Huwag kang mahihiya. Kahit crew ka lang, ang importante ay nagtatrabaho ka ng marangal at hindi ka nang-aagrabyado ng kapwa. Opo, Nay. Pagbubutihin ko po. Kaya nagpasalamat ako. Sabi ko sa sarili ko, kahit anong hirap, titisin ko. Unang araw ko po sa branch. Ramdam ko na agad ang init at amoy ng chicken oil. Yung kusina, yung napakabangong usok mula sa manok, yung kalansing ng mga plato at tawanan ng mga senior crew. Pinakilala kami ng manager, tapos sinuruan ng mga basic, paano mag-serve ng pagkain, paano mag-smile sa customer, at higit sa lahat, paano magbuhos ng rice ng mabilis at pantay. O guys, matuto kayong kumilos na mabilis ha. Huwag kayong tatamad-tamad at huwag kayong padalos-dalos. Lalo na yung sa only rice, yan ang pambato natin. Doon ko nakakilala ang iba kong kabatch at senior crew. Si Jeff, palabiro at laging may dalang jokes. Si Mariel, seryoso pero maaasahan. At si Alan, ang pinaka-veterano sa amin. Halos 4 na taon na siyang crew. Si Alan ang pinaka-naging kalapit ko. Kasi siya rin ang naka-assign bilang rice server. Sabi niya, "Dito pre, kakilala ka na lasa on the rice. Kaya ikaw ang bida. Pero ikaw din ang pinakamapapagod, hehe." Unang gabi ko, dinner shift. Punuan ng branch. Mga pamilya, estudyante, construction worker, at lahat ng taong gusto maka-only rice. Nakakatawa pero nakaka-stress din, Boss J. Pila-pila yung mga customer para lang magpa-refill ng rice. Kanin is life, ika nga. Nauubos agad ang kaldero, tapos refill na naman. Tapos may mga tawanan ng barkada. Uy kuya, panlima ko na to ha. Record na ba ako? Opo sir, baka awardan ka na po namin bukas. Parang normal lang ang lahat. Pero sa isip ko, kaya ko pala to. Hindi naman pala ganun kahirap. Pagkatapos ng shift, sabay-sabay kaming umupo sa staff area. Pawisan, pagod, pero masaya. Oy pre, welcome to the club. Masasanay ka na lang sa puyat pero okay lang to. May libre naman tayong pagkain minsan. Natawa lang ako. Para bang lahat ay normal. Isang simpleng trabaho, isang simpleng pangarap. Pero hindi ko alam, ilang linggo lang ang lilipas, magsisimula na ang bagay na hindi ko inakala na mangyayari sa isang ordinaryong fast food branch. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang customer na mahilig humingi ng extra rice.
Boss J, simula ang lahat isang gabi ng Miyerkules. Hindi ganun kadami ang tao nun. Tapos na rin yung dinner rush. Inaayos ko lang yung mga cups ng rice nang may pumasok na lalaki. Mga nasa late 30s na po siguro. Payat, nakabrush up ang buhok at parang laging basa. At ang napansin ko, parang kakaiba yung pagiging maputla niya. Tahimik lang siyang dumiretso at umupo sa may bandang dulong bahagi ng dining area. Table number 30. Nilapitan ko siya. Good evening po sir. Ano pong order nyo? Mabagal siyang tumingin sa akin. Parang lutang. Tapos mahina niya sinabi, Chicken inasagi. Unlimited rice. Nung unang serve ko, normal lang. Kumakain siya ng tahimik. Pero ilang minuto pa lang, tinawag niya ako. Waiter, extra rice. Nilagyan ko. Pagbalik ko sa kusina, hindi pa nakalipas ang 5 minuto, tinawag niya ako ulit. Extra rice. Yun ulit hanggang umabot ng 3, 4, 5. Nakakapagtaka lang kasi habang paulit-ulit ako nagsasandok, yung ulam niya parang halos hindi nababawasan. Naiinis na ako, Boss J. Kaya lumapit ako kay Jeff, yung kasama kong crew. Pre, pwede ikaw naman magsilbi dun sa table 30. Paulit-ulit ng lalaki. Nagtaka siya. Ha? Wala naman tao dun ah. Napakunot noo ko. Sabay lingon. At sa gulat ko, wala nga. Malinis yung mesa. Walang plato. Walang baso. Ha? Kanina nandun siya pre. Kinausap ko pa. Kumakain siya. Tumingin ulit si Jeff. Medyo natawa lang pero halata ring kinalabutan. Oy, baka gutom lang yan bro. O kaya pagod. Pahinga ka muna. Nagkibit balikat lang ako, Boss J. Pero pagbalik ko sa dining area, andun ulit siya. Nakaupo. Tahimik. At nakatingin lang sa akin. Extra rice. Napalunok ako. Nilipitan ko ulit at nagsandok ako ng kanin. Napatingin ako sa kusina para tawagin si Jeff. Pero pagkabaling ko pabalik sa mesa, wala na naman siya. Ganito ang nangyari buong gabi, Boss J. Kapag ako lang ang tumitingin, andun siya. Kumakain. Humihingi ng rice. Pero sa oras na mapansin ng iba, bigla na lang siyang nawawala. Pagkatapos ng shift, hindi ko matanggal sa isip ko yung eksenang yun, Boss J. Para bang ako lang ang pinipiling kausapin ng tao at paulit-ulit lang sa tenga ko ang bulong niya. Extra rice. Gutom pa ako. Boss J, inisip ko nung una baka pagod lang yun. Baka nag-halusinate lang ako dahil sa puyat at init ng kusina. Pero ilang gabi pa lang, napansin kong paulit-ulit na lumilitaw yung customer sa table number 30. Isang Sabado ng gabi, puno ang branch. Ang ingay, mga estudyante, pamilya, lahat abala. Ako naman, busy rin sa rice refill. Bigla ako napansin sa gilid ng mata ko. May nakaupo ulit sa table 30. Maputla, tahimik. Tapos, nakatitig lang sa akin.
Extra nice. Kinabahan ako, pero lumapit pa rin ako. Sinundukan ko. Pero this time, Boss J, nung nilapag ko yung kanin, hindi niya tinignan yung plato. Nakatingin lang siya, diretso sa mukha ko. Parang sinusuri ako. Umikot ako pabalik sa kusina. Tinapi ko si Mariel, yung isa pang crew. Rico, kanina ka pa lingon na lingon. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Busy lang. Hindi ko na siya sinagot ng diretsahan. Kasi alam ko, kapag pinakita ko na naman sa kanya yung table 30, mawawala na naman siya. Habang nakiserve ako sa ibang mesa, Boss J, hindi ko maiwasang mapatingin sa dulo ng dining area. Andun ulit siya. Nakaupo, nakayuko, at parang walang balak umalis. Nilapitan ko. Extra nice. Sinuntokan ko ulit. Nilapag ko sa harap niya. Pero nang tignan ko yung plato niya, nasa kalahati pa yung kanin. Napaisip ako. Ba't pa humingi ulit to hindi pa nga niya nauubos yung una? Wala siyang imik. Tahimik lang. Nakatitig sa akin habang nakasandal sa upuan. Dumaan si Jeff sa dining area. Dala yung tray ng mga baso. Oh, Rico, kanino ka nagsasandok dyan? Wala ka namang kausap ah. Agad akong tumingin sa table at tulad ng dati, wala na naman siya ulit. Malinis yung mesa, walang tao, walang pinggan. Nag-init ang bato ko, parang may dumaan na malamig na hangin. Pag-alis ni Jeff, huminga ako ng malalim at sa gilid ng mata ko, nakita ko ulit. Ando na naman siya. Nakaupo at hawak-hawak yung kutsara. Nakatungo lang sa plato na puno pa rin ng kanin. Extra nice. Extra nice. Kinilabutan na ako. Hindi dahil sa paulit-ulit na hiling niya, kundi dahil nung tinignan ko yung sahig, may mga butil ng kanin na nakakalat. Parang mula pa nung mga nakaraang gabi. Kahit ilang beses naming nililinis yung lamesa, laging may kanin sa ilalim. Boss J, akala ko sa branch na nangyayari yun. Pero isang gabi, pauwi ako mula sa closing shift. Mga 10:30 na yun. Madilim na yung kalsada pauwi. Bitbit ko yung plastic na may libreng take-home na chicken inasal. Perks po namin mga crew pag minsan. Tahimik. Malamig ang hangin. Pero habang naglalakad ako, parang may nakasunod sa likod ko. Huminto ako. Tumingin ako sa likod. Wala. Pero paglingon ko sa harap, sa gilid ng poste ng ilaw, may aninong nakatayo. Payat at nakatutok lang ang tingin sa akin. Boss J, sigurado ako, yun yung customer mula sa table number 30. Kinabukasan, papasok ako. Sumakay ako ng jeep at umupo sa dulong bahagi. Normal lang naman hanggang biglang napansin ko sa salamin ng jeep. May nakasakay sa dulo. Maputla. Nakayuko. Napatingin ako direkta sa likod pero wala. Pagtingin ko ulit sa refleksyon, andun pa rin siya. Extra nice. Hindi ko na kinaya. Kaya kinausap ko si Alan, yung senior crew, habang nagkakarga siya ng bigas sa kusina. Lumapit ako. Kuya Alan, may aaminin ako. May nakikita ako sa mesa, doon sa table 30.
Gabi-gabi, payat na lalaki, maputla at laging humihingi ng extra rice. Tumigil siya sa ginagawa niya at tinignan niya ako ng diretso. Rico, hindi ka ang una. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ha? Anong ibig mo sabihin, kuya? May crew na dati dito. Siya rin daw. May nakikita sa table 30. Laging yung parehong lalaki. Laging extra rice ang hinihingi. Hindi tumagal dito. Nag-resign agad. Boss Jay, mula nun, hindi na ako mapalagay. Hindi lang pala ako. May iba pa palang nakaranas. At habang lumilipas ang mga araw, mas lumalapit na siya sa akin. Hindi na siya nakaupo lang sa mesa. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa gilid ng counter. Minsan, sa CR ng branch, nasa salamin siya, sa likod ko. At lagi niya sinasabi, Extra rice. Gutom pa ako. Boss Jay, di ko na kayang kimkimin. Kaya isang gabi, bago ako magsara, kinausap ko ulit si Kuya Alan. Tahimik na yung branch. Nagliligpit na lang kami ng mga mesa. Lumapit ako sa kanya. Habang nagwawalis siya, malapit sa dining area. Kuya Alan, pwede ka bang itanong yung tungkol sa table number 30? Napahinto siya. Tumingin muna sa paligid. Tapos pinaba yung walis. Bakit? May nakita na naman ba? Oo kuya, gabi-gabi na eh. Lagi siyang andun, yung lalaking maputla. Lagi siyang humihingi ng extra rice. Hindi ko na alam kung nasisiraan na nga ako ng bait eh. Sino pa talaga yung sinasabi mo ko dati? Yung nakakita rin? Huminga siya ng malalim. Halatang nagdadalawang isip. Pero sa huli, may salita rin. Si Jomar. Bago ka pa dumating dito, siya na-resign sa rest station. Pareho kayo ng build. Pareho rin kina Hyde at Rico. Halos hawig na hawig kayo. Parang bumulwak yung tiyan ko sa kaba, Boss Jay. Anong nangyari kay Jomar? Mga 2 months na siya ng tagal. Lagi niyang kinukwento na may customer daw sa mesa dun sa table number 30. Napaulit-ulit daw umihi ng rice. Pitatawanan lang namin kasi wala naman kami nakikita. Pero noong nag-resign siya bigla, takot na takot, hindi na siya bumalik. Ang sabi, umuwi na raw sa probinsya at ayaw na bumalik dito kahit kailan. Umupo ako sa gilid ng mesa, nanginginig ang tuhod. Kuya, ibig sabihin ba, ako na yung susunod? Hindi siya sumagot agad. Tumango lang siya, mabigat ang tingin. Siguro nga, kasi ikaw yung pumalit sa kanya eh. Siguro, kaya ikaw lang ang nakakakita. Kasi sa paningin ng espiritu, ikaw pa rin si Jomar. Kinagabihan, bago kami magsara, napilitan akong dumaan sa table number 30 para magpunas. At dun ko siya nakita ulit. Nakaupo, maputla, mahaba ang buhok. At para bang mas malinaw na siya kaysa dati. Di ako napusog. Extra rice. Pinikot ko ang mata ko at nagdasal sa isip. Pagdilat ko, malinis na ulit yung mesa. Walang laman, walang tao. Pero sa ilalim ng mesa, may ilang butil ng kanin na parang iniwang bakas. Boss Jay, makalipas ang ilang linggo, nakausap ko ang isa sa mga pinakamatagal ng janitor sa branch. Habang nag-aayos siya ng map, binanggit ko sa kanya yung tungkol sa table number 30. Nag-iba ang mukha niya. Ay anak, matagal na yan. Nung wala pa yung Only Rice promo, may isang lalaking pabalik-balik dito. Wala raw makain sa bahay. Lagi siya nagrereklamo. Humingi ng kanin.
paulit-ulit. Hanggang isang gabi daw, inatake siya habang kumakain. Hindi siya agad natulungan. Doon mismo, sa table number 30. Nanlamig ako, Boss Jay. Nung ko naintindihan, kaya siguro palagi siyang gutom. At kaya ako lang ang nakakita. Kasi kamukha ko raw yung unang crew na nakapansin sa kanya. Para sa kaluluwa na yon, ako pa rin si Jomar. Ako yung nagbabalik sa alaala niya. Boss Jay, hindi na rin po ako nagtagal sa branch na yon. Matapos ang ilang buwan, nagpaalam na ako. Hindi ko na rin kasi kinakaya yung puyat. Hindi ko na rin kinaya yung bawat shift na may nakaupo sa dulong mesa na nakatingin sa akin. Paulit-ulit lang na humihingi ng rice. Ni ako na puso. Extra life. Ngayon, ibang trabaho na ang pinasok ko. Pero tuwing mapapadaan ako sa tapat ng branch na yon, kahit matagal na akong hindi crew, sa gilid ng salamin ng jeep o bus, minsan nakikita ko pa rin siya. Nakaupo mag-isa, maputla, at nakatingin ng diretso sa akin. At maririnig kong muli ang boses na yon. Extra nice. Extra nice. Hanggang dito na lang po, Boss Jay. Maraming po salamat sa pagbasa ng kwento ko. Hi na rin po kay Miss Kate at sa lahat ng mga kaisip. More power to your show and God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagaang kwento dito sa Isip Naligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.